Jesus Mariosep, maghintay na kayo mga bulagsak. Nakakaya mo talaga ang bansang ito. Napakalayo ng pamamahala dito sa bansang ating pinagmulan. At ang pinakaayaw ko pa, ani solo vivin Indios. Ayoko talaga ng mga Indio. 20 taon akong nagtiis sa pagdidildil ng bigas at saging sa bayan ng San Diego. Ngunit nung ako umalis ay iilang matanda at hermanos terceros lamang naghatid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdahan-dahan kayo, Padre Damaso, pagkat nasa ilalim tayo ng bubong na isang Indio. Tama siya, Reverensyo. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Naku, huwag kayong mag-alala sapagkat matagal nang hindi Indio ang tingin ni Tiago sa kanyang sarili. Sigurado naman kung hindi kasing saklap ang nangyari sa inyo sa amin. Naku, sa iyong pagpunta dito ay nagsayang ka lamang ng salapi. Tinola lamang ang iyong makakain tuwing may kainan. At matutulog kang hindi nasisiyahan ng iyong tiyan. Mga Ginoo, ikinalulugod kong ipakilala ang anak ng aking kaibigang si Don Rafael. Siya si Juan Crisostomo Ibarra, galing siya ng Europa. Sinundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Inalulugod ko kayong lahat na makilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagala kitang makitang muli. Isa sa pinakamatalik na kaibigan ng aking ama. Ngunit, tila ako'y nagkamali. Pamanin po, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, iho, ngunit kailan may hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kung gayon ay, ikaw pala ang anak masirang si Don Rafael Ibarra. Naway, ang kasiyahang napagkait sa iyong ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait na tao ang iyong ama. Nakilala ko at malimit ko siyang nakasama. At masasabi kong isa siyang kagalang-galang na mamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng iyong papuri sa aking ama ang aking mga duda tungkol sa nangyari sa kanya. Gayon na, ako ang kanyang anak ay walang kaalam-alam. Diyos ko, sa araw na yun ay parang pangarap lang ang 7 taon ko sa Espanya. Binata, mag-iingat ka sa mga lihim ninyong mga kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat magsilbing aral sa inyong lahat. Ipagpatawad ninyo sa wari ko'y napamahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkabatid ay wala ako o kahit ang aking ama na lihim ng mga kaaway. Madalas, ang sobrang kapanatagan sa iyong kalooban ang siyang nagdadala sa kapahamakan. Hanggang sa huling hininga ng iyong amang si Don Rafael ay hindi niya batid na meron siyang tinatagong mga kaaway. Ngayon ay alam ko na kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na sabihin sa akin ang totoong nangyari sa aking ama. Ngunit bakit siya nakulong sa piitan? Ano ang naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan lamang niya ay dahil siya ang pinakamayamang tao sa San Diego. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ang makulong sa bansang ito ay may tuturing na isang kabayanihan. Ngayon ko lang nalaman ang totoong nangyari sa aking ama. Napakalupit na sinapit niya. Ipagpatawad mo po, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipauubay ako na lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang ikwento. Muchas gracias, Teniente, sa pagbahagi ng iyong alam. Dinada, Senyor Ibarra. Makapaging Panginoon, tanghali na. Ano kayang dahilan ng kanyang pagkahuli?
Magandang araw po, Tia Isabel. Ibig ko po sanang makausap si Maria Clara. Ay, nandyan siya sa loob. Halika, tuloy ka. Kumuestas, Ibarra? Salamat naman at dumating kang muli sa aming tahanan. Magandang tanghali po, Don Tiago. Nais ko po sanang makausap ang iyong anak. Abay, sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, sunduin mo siya sa kwarto at malamang nag-aayos iyon o nahihiya. Oh, ayan na siya. Maaari na kayong mag-usap sa azotea. Kailangan mo ba ng maiinom, Ibarra? Gracias, Senyor. Ngunit, hindi na ho kailangan. Maswerte ako at tayo ipinagkasundo ng ating mga magulang na ipakasal. Dahil kung hindi ay, hindi na ako makakahanap pa ng isang babaeng katulad mo. Pagkatamis na yung dila, Krisostomo mo, siguro dahil diyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong pinuntahan. Isa ng napakagandang obra ng Diyos ang aking sinisinta. Bakit pa ako maghahanap pa ng iba? Sinungaling, hindi ako makapaniwalang isasaraw mo yung mga mata pagdating sa ganda ng ibang dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay nasa taong sumusuring kagandahan. Ngunit mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyo, ikaw ang aking pinaka-iniibig. Usa, patawad aking sinta, ngunit kailangan ko nang lisanin ang iyong piling. Bukas ay Todos los Santos, kung kaya't may isa akong taong kakatagpuin upang tulungan ako bukas. Naintindihan ko, Ibarra. Naway, makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam aking minamahal. At mabagin ka nawa na may kapal. Alam ho ba ninyo ang puntod ng aking ama? Opo, senyorito. Tinamnan ko po ito ng halamang adelpha at nilagyan ko po ito ng malaking cross upang hindi ko po ito makalimutan. Akala ko ba'y alam mo ang kinaroroonan ng puntod ng aking ama? Paumanhin, senyorito, sapagkat hindi ko po rin alam kung bakit tayo nawawala. Ayun, senyorito! Alam ko po talaga na dyan po siya nakalibing. Magtanong ka doon sa sepulturero kung bakit ganyan ang puntod ng aking ama. Mawalang galang na po. Alam niyo po ba kung nasaan ang malaking cross sa puntod na iyon? Ah! Yung cross sa puntod na may mga bulaklak? Sinunog ko na. Sinunog? Opo, pinasunog po yun ng malaking kora. Kung gayon ay, bakit nyo hinukay ang puntod ng aking papa? Saan nyo inilagay ang bangkay niya? Inutos po yun ng korang malaki. Nailibing siya sa libingan ng mga insek. At ginawa mo naman ang sinabi niya? Hindi po. Mabigat po yung bangkay. At napakalakas po ng ulan. Kaya, inilaga ko muna sa ilog ang bangkay niya. Patawad po, senyor. Ikaw ba? Ikaw ba ang gumawa sa kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Tumagot ka! Oh, kung ano man yon, sinasabi ko ito sa iyo ngayon lamang. Wala akong kaalam-alam sa pinagsasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Sigurado ako hindi ako ang iyong hinahanap, kundi ang pinalitang kong kura na si Padre Damaso. Pagbutihin mo ang pagpapatunog ng kampana. Magpahinga kaya muna tayo, Kaka. Kanina pa tayo nakatayo at nagpapatunog ng kampana. Hindi pa pwede. Papagalitan tayo ng sakristan mayor.
Bayaran mo na lang kayo yung sinasabi nilang ninakaw ko na ginto sa simbahan. Sige na kaka, para hindi na sila manggulo at makauwi na ako. Naku, Crispin! 2 multa na yung inabot ko sa Sakristan Mayor. At yung sinasabi nila na ninakaw mo ay 2 onsa ng ginto. 32 reales iyon. Kumbagay, 32 kamay. Hindi sasapat yung sweldo na hinihingi nila. Natatakot na kasi ako eh. Napakasama kasing Cora at lalong-lalo na si Sakristang Mayor. Napakasinungaling nilang lahat. Umuwi ka na lang kaya kaka. Mga buwisit na bata, wala na kayong ginawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, magmumulta ka ng 2 reales dahil sa hindi magandang tunog ng kampana. Wala akong pakialam, sasagot ka pa? At ikaw, Crispin, hindi ka uwi hanggat hindi mo nilalabas ang 2 onsang gintong ninakaw mo. Kahit kailan, mga wala kayong galang, pati simbahan pinagnanakawan ninyo? Hindi po, wala po ako ninanakaw na kahit ano. At sumasagot ka pa? Etong sayo! Aray ko po! Aray ko po! Tama na po! Maawa po kayo! Tama na po! Tama na po! Tama na po! Aray ko po! Tama na po! Huwag mo kong pigilan! Tama na po! Aray ko po! Tama na po! Kaka, huwag mo kong iwan. Kaka, huwag mo kong iwan. Crispin! Inang! Inang! Sampunin niyo ang pinto! Jesus Mariosep! Anong nangyari sa'yo, Basilio? Huwag po kayong mag-alala, Inang. Naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Salamat at buhay siya. Bakit naduguan? Hinabol po kasi ako ng mga Guardia Civil. Hayop talaga ang mga Guardia Civil na yan. Halika dito, anak. Gagamutin ko ang sugat mo. Tao po? Sino kayo? Magandang araw po. Ako po si Sisa, ang ina ng sakristan na si Crispin. Maaari ko bang makausap ang Cora? Hindi maaari. May sakit ang kura. Kung sa gayon ay kahit ang anak ko na lamang na si Crispin. Huwag ka lang magkaila. Alam naman ng lahat na si Crispin ay nasa inyo ng bahay. Si Basilio ho ay nasa bahay, ngunit ang anak kong si Crispin ay naiwan dito. Ibig ko sanang makita. Naiwan nga, ngunit tumakas din pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Baka nga, hinahanap na siya ng mga Guardia Civil ngayon eh. Alam mo, napakabuti mong asawa, ngunit masasama naman ang mga anak mo. Lalo na yung maliit. Naku, baka nga mahisigitan pa niya ang kanyang ama. Hindi mo ba naiintindihan? May sakit nga ang kura. Hala, doon kayo humagulhol sa lansangan. Sulong! Mga anak ko! Crispin! Basilio, nasaan na kayo? Nariyan pala kayo, Ginoo. Nabala ko po ata kayo. May paglilingkod ba ako sa inyo? May nais lamang po sana akong isang guni sa inyo. Gusto ko po sanang humingi ng payo, gaya ng ginawa ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa. At gusto ko rin sanang magpatayo ng isang paaralan bilang pag-alala rin sa aking kasintahan. Matagal ko nang pinangarap yan. Mangarap ng isang baliw. At iisipin ng mga tao na baliw ka dahil humingi ka ng payo sa pinagkakamalan nilang baliw. Bakit hindi ka humingi ng payo sa Cora? O di kaya sa kapitan? O sa iba pang may tungkulin?
Maari niyo silang sundin, maari ding hindi. Malaki ang paniniwala kong mangyayari ang aking plano ng walang sagabal. Matutuloy ang mga plano niyo kung kayo'y makikipagtulungan sa mga taong sinasabi ko. Oh, totoong makapangyarihan ng Kora, ngunit hindi ako lubusang naniniwala sa mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang bayan ay maniniwala sa katuwiran at pamalaang may mabuting hangarin. Mawalang galang lang po, senyorito. May gusto pong kumausap sa inyo sa labas. Sino daw siya? Hindi po siya nagpakilala, ngunit ang sabi niya po ay kakilala mo raw siya. Sige, papasakin mo siya. Oh, Elias, ikaw pala yan. Hindi ko inakala ikaw ay darating. Halika, pasok ka, mag-usap tayo. Senyor Ibarra. Patawad, senyor. Pero dapat talaga ay mag-ingat na kayo. Marami kayong lihim na kaaway. Hindi lang ikaw ang unang taong nagsabi sa akin yan. Marami pa silang nagtago sa mga nakangiting muka at mabuting katauhan. Isa na lamang ang taong madilaw kanina sa kanila. Ngunit hindi ako sigurado sa iba, senyor. Upang hindi kayo mapahamak ay kailangang hindi malaman ng iyong kalaban na ikay handa. Mas mabuti pang nakikita kanilang hindi nag-iingat at may tiwala sa lahat. Ikinalulungkot ko nga ang pagkamatay ng isang taong yun kanina. Kung buhay pa sana siya ay napakinabangan pa natin siya at matuntod ang iba ko pang kaaway. Patawad, senyor. Ngunit nagkakamali kayo. Sa galit niya, kung siya ay buhay, ay magtatago na lamang siya sa baluktot nating pamahalaan. Ngunit mukhang nilalayo ng Diyos na siya ay mamatay. Sana ay lagi kayong handa sa bawat araw. Dahil paniguradong naghahanda na yung kalaban upang mapuksa ka. Bueno, senyor, aalis na ako. Maraming salamat po. Ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo, Elias, sapagkat iniligtas mo ang aking buhay ng maraming beses. O nga pala, makikita pa ba tayong muli? Oo naman, senyor. Kahit kailan mo ako naisin at kahit kailan mo ako kailangan. May pagkakautang pa ako sa iyo. At alam kong hindi sapat ang ginawa ko upang mabayaran iyon. Paalam, Elias. Bakit hindi niyo ipagpatuloy niyo pinag-uusapan? Nabagit lamang sa akin ni Crisostomo ang mga taong nakatulong sa kanya, gaya ng mga arkitekto at mga reverensya. Nakakatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo sa isang arkitekto. Nagpapakita lamang ito ng kamangmangan ng isang Indio. Ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbahang iyan. Subalit ang pinapatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang eskwelahan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong ng sawali. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang nagdudusa ang ama ng isang ulupong na namatay sa bilangguan at niwalang mahigaang. Walang sino man ang maaaring umuloy pusta sa aking ama. Itong paring to ang aking pinakainiwas-iwasan. Paring walang respeto. Paring walang galang. Dapat naman siya ay mamatay. Huwag, senyor! Huwag mo hayaan yung sarili mo makasala sa Diyos. Magdasal ka na sa lahat ng santo, Padre. Crisostomo, wag! Para sa akin, maawa ka sa kanya! Magandang araw, Kapitan Tiago, Clarita. Magandang araw din sa inyong lahat. Nandito pala kami ang pag-usapan ng kasal niyo ni Clarita. Ikakasal? Kailan ito ipag-usapan, Ama? Ayaw ko ikasal sa iba. Si Crisostomo lamang ang gusto kong pakasalan.
Krisostomo? Ako nga, Maria. Sa bangkay ng aking ina ay nangako akong paliligayahin kita anuman ang aking kapalaran. Naparito ako ngayon upang tuparin yon. Bagamat ikaw ay hindi tungpad sa ating usapan, palalayain na lang kita. Patawarin sana ako ng alaala ng aking ina sa sasabihin ko sa iyo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ang tunay kong pagkatao. Na ang kinikilala kong ama ay di ko tunay na ama. Hindi ako maaaring mapakasal sa iyo sapagkat ibubunyag nila ang lihim na yan. Tutuklasan nila ang naging kataksilan ng aking ina at masisira ang dangalang kinikilala kong ama. Kailangan mo ng katibayan. Totoo lahat ng aking sinasabi. May iniwan na sulat ang aking ina at ito ay binigay sa akin ng taong nakabatid ng aking lihim. Na ang sulat na ito ay kapalit ng sulat mo sa akin. Oo, totoong pinagtaksilan kita, ngunit alaalang sa alaala ng aking ina, nagpilitan ako ipagpalit ang sulat mo nang di nalalaman saan nila ito gagamitin. Wala akong maaaring gawin kundi magtiis upang patuloy na may tago ang lihim ng aking pagkatao. Kailangan ko magkaisang dibdib upang di mabunyag ang aking lihim. Ngayon, magagawa pa akong libakin? Maria, isa kang anghel. Maligaya akong marinig na paniniwalaan mo ako, Krisostomo. Ngunit ikakasal ka na. Oo, yun ang gustong mangyari ng kinikilala kong ama. Minahal at inalaga niya ako kahit di niya tungkulin kaya't bilang ganti kailangan ko siyang sundin. Ngunit, di ko malilimutan na naging sumpahan natin. Anong ibig mo mangyari? Madilim ang hinaharap, ngunit gusto ko lamang malaman mo na minsan lamang ako umibig at hindi ito maangkin kahit kanino man. Anong mangyayari sa'yo? Tumakas lang ako, kung gaya't kailangan ko agad na lumisan. Paalam, Krisostomo. Senyor, halika na, nalaman nila ang pagtakas mo! Dadalhin kita sa bahay ng aking kaibigan doon sa Mandaluyong. Ihatid ko ang iyong salapi na aking itinago. Magagamit mo iyon para sa pangingibang bansa. Pangingibang bansa? Sa ibang bansa ay maaari kang mamuhay ng tahimik at marami kang kaibigan sa Espanya, di ba? At matutulungan ka nila upang mapatawad ka. Iniligtas mo ang aking buhay ng 2 beses sa kabila ng kasawian ng iyong angkan sa aking angkan. Kaya, marapat lamang na ibalik ko sa iyo ang iyong yamang nawala. Sumama ka na lang kaya sa akin sa ibang bansa. Magturungan tayong magkapatid doon. Total, parehas naman tayong sawing palad sa sarili nating bayan. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko nais na magtiis at mamatay. Pero bakit mo ko pinapaalis? Sa ibang bansa ay maaari kang magtagumpay at hindi mo naranasan ang paghihirap at paniguradong itatakwil mo ang sarili nating bayan. Hindi totoo yan. Wala na akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng ating bayan. Hindi mo ako nauunawaan. Alam kong iniibig mo ang ating bayan at sapagkat hindi mo pa naranasan ang paghihirap. Subalit isang araw na maranasan mo ang hirap, gutom at pagbuusig ay nakakasigurado akong itatakwil mo ang bayang ito. Humingi ako ng tulong sa iyo. Pero hindi ka nakinig. Sila ang iyong pinanigan at ngayon ay tinutugis ka na nila at tinuturing na kaaway. May katwiran ka, Ilyas. Ako isang taong umaayon sa agos ng panahon. Ngayon ay malinaw na sa akin na ang ating bayan ay may sakit. Isang kanser na kailangan sugpuin at gamutin. Ako na gusto lamang sanang mapabago ang bayan. Ngunit tinuturing na ako isang bilang filibustero
halos wala na tayong pag-asa. Nawala na tayo ng pananalig sa Diyos. Marapat na siguro na tayo ay maghimagsik. Makinig ka sa aking sasabihin. Mayaman ka at kaya mong bayaran kung sinong gusto mong makasama. Kaunting kalayaan at katarungan lamang ang gusto naming mga sawing palad, hindi ang pagtatakwil sa Espanya. Kung ganun ay, gagawin ko to na mag-isa, Ilyas. Hindi ako papayag na ganun lang ang gawin sa akin ng bayan. Matapos ako maging matapat. Kailangan malaman ito ng bayan. Dahil walang kabuluhan ang paghangad ng kalayaan. Huwag ka na lang umalis. Lumaban na lang tayo. Hindi tayo magtatagumpay. Wala tayong sandata. Magkikita na lang tayo sa Noche Buena sa libingan ng iyong mga ninuno. Natakot ka, no? Hindi mo inaasahan ang aking pagdating. Nandito ako upang saksihan ang iyong kasal. Ayos ka lang ba? Bakit namumutla ka? Wala ka na bang tiwala sa akin na inaama mo? Sabihin mo sa akin kung ano ang pinagdadaanan mo. Mahal pa ba ninyo ako? Tulungan ninyo ang aking ama para hindi matuloy ang aking kasal. Nang buhay pa si Ibarra, gusto ko lumaban, umasa at manalig. Ibig ko mabuhay para makinig. Kahit paano ang mga bagay tungkol sa kanya, ngunit ngayon, patay na siya. Bakit pa ba ako mabubuhay at magtitiis? Anak, patawad. Hindi ko sinasadya ang iyong kalungkutan. Nais ko lamang na mabigyan ka ng mabuting kinabukasan at kaligayahan. Dahil ito'y mahal kita. Mahal mo pala ako. Huwag mo sanang hayaan na malungkot ako habang buhay. Mas gugustuhin ko pang mamatay o maging madre. Isang madre? Isang madre? Hindi mo lamang alam, anak ko, ang buhay na nakakupli sa pader ng mga kumbento. Ang kumbento? O ang kamatayan? Gantihan po sana kayo ng Diyos sa inyong kabutihang loob. Ngayong Pasko po ay gusto ko sanang umuwi upang makita ang aking ina at kapatid. Hindi ka pa lubhang magaling at may kalayuan pa inyong bayan. Tiyak na mahihirapan ka makakauwi sa inyo. Tiyak na naghihintay ang kalooban ng aking ina sa paghahanap sa akin. Inang! Di ka muna, iho! May mga Gwardiya Sibil! Inang! Ako po si Basilio, Inang! Nasugatan ako at hindi ako magtatagal ay mamamatay rin ako. Sunugin mo ang bangkay namin ng iyong ina at hukayin mo ang mga ginto na aking ibinaon. Ariin mo yun at magagamit mo yun sa iyong pag-aaral. Mamamatay akong hindi nasisilayan na ang ningning ng mukhang lumabay ng aking inang bayan. Paalam, inang bayan. Bayan, tayo'y magwawagi. Abot tanaw ang bagong araw. Puso, diwa ng bayang tinusla. Sumisigaw, ustisya at paglaya ng bayang api. Walang katarungan, daang taon. Hawak ng dayuhan, sulat
Tatlong bayan, tayo'y magwawagi. Ating yaman, laging ipaglaban. Lupa, langit, dagat, kabundukan,